Dahil sa tingin ko, handa ang Iran na panatilihin ang sabihin na nating paglala ng tensyon nito sa Estados Unidos. At upang pigilan ito sa antas ng ekonomiya sa lugar ng Hormuz at sa Golpong Persiko. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hanggang ngayon na ang mga Amerikano at wala pang umaatake sa loob. 100 kilometro sa loob, sa hilaga ng lugar ng Golpo, patungong Tehran at 2 uri ng mga target, nuklear at infrastruktura ng enerhiya. Hawak pa rin nila ito dahil kailangan para ayusin ng kanilang pamunuan ang lahat ng pinsala. Malaki ang naging pinsala nila. Para mapanatili ito dito, patuloy nilang ginagawa ang parehong senaryo. Pero sa pamamagitan ng matinding pag-atake kay Jordan, nagpapadala sila ng mensahe sa Israel na malapit na kami sa inyo. At ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag malapit na kami, kaya namin kayong talunin, maghanda kayo. Pero hindi pa kami dyan. Pangalawa, ayaw din ng Iran na bumalik sa kombinasyon ng Lebanon at Iran. At patuloy pa rin naming inilalayo o hinahati ito. Ito ay pabor sa Israel at pati na rin sa mga Iranian hanggang ngayon dahil abala pa ang mga Iranian sa kanilang sarili. Kailangan nila ng pera at kalayaan para sa malayang paglalayag ng kanilang mga barko. Malinaw na nananatiling nakatuon ang Estados Unidos na tapusin ang ganitong digmaan sa pamamagitan ng kasunduan. Pero naghihintay ang Israel at alam ng Iran na sa sandaling may mangyaring aktibidad kasama ang Israel, nagbabantay tayo. Kasama na rin ang mga opensibong aktibidad ng militar, ang nuklear at napakahalagang mga target na may kinalaman sa koneksyon ng pagsubok sa mga pinagkukunan ng enerhiya ng Iran. At marami ring mawawala ang Iran. Habang patuloy ang pangbobomba ng US sa mga target na ito sa Iran, lumabas kamakailan ang ulat tungkol sa diplomatikong hakbang na magaganap sa Islamabad sa mga susunod na araw. Ano ang alam mo, Ariel Oseran? Isang mataas na delegasyon mula Iran na pinamumunuan ng kanilang ministro ng Panloob ang pupunta sa Islamabad ng 2 araw simula bukas para makipagpulong sa mga matataas na opisyal ng Pakistan. Karaniwan, ang ministro ng Panloob ng Pakistan ang bumibisita sa Tehran. Ngayon, baliktad, baka sinusubukan nilang pasiglahin ang usapan at tingnan kung may makakamit silang pag-usad. Sa huli, matatag ang Pakistan sa pagsisikap na maisalba kung ano pa ang natitira, kung ano pa ang maaring maisalba mula sa kanilang isinusulong na Memorandum of Understanding. Dapat din nating tandaan na kasali rin ang mga taga-Qatar at posible na kung hindi sila magtagumpay sa Islamabad, lilipat naman sila sa Doha. Pero sa huli, ang mga tagapamagitan ay nasasaksihan na nabubuwag ang kanilang mga pagsisikap sa harap mismo ng kanilang mga mata. Nakikita nila iyon. Nagsimula ng pinuntirya ng Iran ang mga komersyal na barko sa kipot ng Hormuz, taliwas sa MOU kung saan nangako sila ng 60 araw ng katahimikan. Hindi nila napigilan ang sarili sa 60 araw, kaya pinuntirya nila ang mga komersyal na barko. Ito ang naging sanhi ng pagganti ng US at patuloy na pinapalala ito ng Iran mula noon. Kaya pupunta ang mga Iranian sa Pakistan para ipakita na nakikiisa sila sa mga diplomatikong pagsisikap na ito. Pero sa huli, gaya ng sinabi ni May, habang ang mga lider politikal ay handang makipag-ugnayan sa Estados Unidos sa pamamagitan ng diplomasya, ayon kay Abbas Araghchi, kalihim ng ugnayang panlabas, kahit 10% lang ang tsansa ng tagumpay, dapat pa ring ituloy ang negosasyon sa Estados Unidos. Iba ang pananaw ng militar at lalong pinapalala ang tensyon. Pinag-usapan din natin ang 8 sunod-sunod na araw ng pag-atake ng Estados Unidos. Spoiler alert, magkakaroon ng ika-9 na gabi ng mga pag-atake. Gusto kong magdagdag ng isang bagay. Sa tingin ko, hinaharap natin na yon ang isang sitwasyon na tuloy-tuloy ang negosasyon, pero habang nangyayari ito, may kaguluhan sa paligid. Ito ang formula na pinili ni Trump para ipagpatuloy at dalhin ito hanggang sa matapos ang kasunduan nang hindi tinatalakay ang ibang mga issue. At ang mga bansa tulad ng Pakistan at Qatar sa ganitong uri ng formula o mekanismo ay gumaganap ng isang tungkulin na mas gugustuhin kung hindi sila nandiyon. Sa tingin ko, ang pinsala mula sa Qatar ay hindi naman mas mabuti kaysa sa Iran.
Ang Qatar ang nagsisilbing katalista na nagdadala ng lahat ng masasamang bagay sa gitnang silangan at masasabi ko pang sa buong mundo. Dahil sa kanilang paraan, sa isang banda, nagbibigay sila ng pera sa mga terorista at bumubuo ng mga puwersa. Sa kabilang banda, kumikilo sila bilang tagapag-ugnay at iba pa. Sa ganitong paraan, ang Estados Unidos sa kasamaang palad ay nananatili gamit ang pormulang ito na, sa palagay ko, ay nabigo na hanggang ngayon. Iniulat na yon ng The Wall Street Journal na nakabuo ang Iran ng mga napakabilis na misil na kayang magmaniobra habang lumilipad upang malampasan ang mga depensa ng Estados Unidos. Nagpapataas ito ng mga pangamba na maaaring tumatanggap ng tulong sa pagtutok ang Tehran mula sa China at Rusya. Ariel Oseran, napakalaking pamamba kung totoo nga ito. Pero malinaw na nagpapakita ito na nariyan pa rin ang kakayahan ng Iran kahit pagkalipas ng lahat ng panahong ito. O tignan mo Benita, hindi ito magiging nakakagulat kung totoo man ito. Dahil sa huli, alam naman natin yon. Tumatanggap ang Iran ng tulong mula sa mga Chino at mga Ruso at mula sa mga Ruso sa anyo ng intelihensya para sa pagtukoy ng target at mula sa mga Chino sa iba't ibang bahagi para sa paggawa ng kanilang mga balistikong misil. Kaya itong ulat na ito, bagamat na ayon sa mga alalahaning yon, ay masasabi mong isang paglala o mas makabuluhang pangyayari kaugnay niyon. Pero hindi nito binabago ang katotohanan na ang Iran ay gumagamit at umaasa sa tinatawag nilang mga kaalyado nila. Kung tunay silang kaalyado, magkasama silang lalaban, gaya ng Israel at Estados Unidos. Ganyan kumilos ang tunay na kaalyado. Pagdating sa Iran, sinusubukan ng Chino at Ruso na gipitin sila ng kaunti, pero hindi todo. Dahil alam nilang kapag direktang nasangkot, masama ang kalalabasan para sa kanila. Sa huli, alam natin yan, kahit na malaki ang pinsala sa kakayahan ng Iran na gumawa ng mga misil, ilang mga imbakan nila kung saan nila itinatago ang kanilang mga misil ay tinamaan na. Pero mayroon pa rin silang kakayahang maglunsad. Nakikita natin yan na yon. Maaring ito rin ang dahilan kung bakit hindi nila tina-target ang Israel. Gusto nilang muling isaayos ang kakayahan nilang umatake laban sa Israel na hindi kailangan sa mas malalapit na bansa. Kitang-kita na may kakayahan pa rin ng Iran na umatake hanggang Israel. Kaya naghahanda ang Israel sa anumang posibleng sitwasyon at mabilis na pagbabalik sa operasyon militar, gaya ng ibinabala na yon ni Eyal Zamir, Chief of Staff ng IDF.